Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na po sa panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV YouTube channel. Alright, breaking news lang po. Bagong balita. Sa wakas, pumirma na rin po. Umiyok pa. Pumirma na po sa wakas ng kontrata. 3-year contract. Itong si Kailan Tiongson para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Yes. Tuwang-tuwa itong si Coach Yeng Yao. Alright, yan. Nakikita nyo sa inyong mga screens. Etong naging signing ceremonies dyan sa Davao pa nangyari. Davao pa nangyari, ano? Okay. May laro kasi sila dyan sa Kadayawan Festival. No? At nga kamakailan o ngayong mga oras na ito, hindi natin alam hindi ko na alam ang schedule kung kailan or bukas ba ngayon yung finals ng Lasal at saka ng Rain or Shine, ano? Pero sila maglalaban sa finals. Siguro naisip ni Coach Yeng Yao, bilisan nyo na. Bilisan nyo na para mapaglaro na natin yan sa Lasal. Napakalakas ng Lasal. Tinatalo lahat ng PBA teams. Okay? Napa-comment nga. Maisingit ko lang Napa-comment nga ito si Noli Ayala Alisin na lang kaya yung Terra Firma Jeep at ipasok ang Lasal sa Green Archers sa PBA. Mas competitive pa. Okay? Sige, ilagay nyo lang po dyan sa comment section yung opinion nyo po dyan. Naisingit ko lang. Nabasa ko lang kasi kanina Okay, pero balik tayo dito sa natapos na drama. Pipirma rin pala Ayan, 3-year contract mga kababayan. Okay? Ang nangyari kasi dyan, during the draft day, yung draft day natin. Okay? Noong July 14, supposed to be, ang expected ng lahat, expected din ni Coach Yeng Yao, sa third pick, which is Ginebra, kukunin nila itong si Kailan Tiongson at hindi itong si RJ Abarientos. Ay kung sakaling nakuha ng Ginebra si Kailan Tiongson, draft nila, kukunin ni Coach Yeng Yao si RJ Abarientos. Nang hinayang siya. Nagtaka siya, nagulat siya during the draft itself. Okay? Kaya ito, napunta mas maganda na mapunta sa atin si Kailan, sabi ni Coach Yeng Yao. Kaya lang naging problema. Okay? Medyo nagkatagalan pa ng pirma. Okay? Ano sa tingin nyo mga kababayan ang naging dahilan? Lagay nyo nga dyan sa comment section, mag-comment po kayo mga kababayan. Pero ako sa akin, well, ito mga speculations lang naman. Naglaro kasi dati sa Alab Pilipinas yan sa San Miguel. Well, di natin alam. Baka nakausap ni Long Hair. Okay? May negotiations na nangyayari. Okay? Okay? Ang tanong ng iba, handa na ba maging farm team? Handa na rin ba maging farm team ang Rain or Shine? Ay, nako. PBA, palagay ko naman hindi papayag si Coach Yeng Yao dyan. Ayaw nga niya ng mga farm teams siya pa kaya ang yung team pa kaya niya na kinukoach ang maging farm team. Syempre hindi papayag yan. Okay? Yan. Ayaw niya makipag-deal sa mga SMC teams Yun ang naging bali-balita dyan. Kung sakaling ite-trade niya ito si Kailan Tiongson at hindi pumirma or mawala sa kanya, ite-trade niya sa independent team. Pero okay na naman, nagkapirmahan na, Kaya tapos na ang drama mga kababayan. So tingnan na lang natin kung palalaruin itong si Tiongson dito sa laro nila sa finals versus De La Salle University Green Archers sa championship diyan sa Kadayawan Festival. Alright, isa pa hindi ko lang alam kung attitude yung naging problema. Hindi natin alam, hindi tayo privy, or nagpataas lang ng presyo kasi hindi rin natin masisisi si Kailan Tiongson. 30 plus years old na siya at saka meron siyang international experience. So baka nagpataas ng presyo
Okay? Kung di mo maibibigay sa akin yung presyo ko, magkalimutan na tayo. Hindi ako pipirma. Okay? Nagpaka Mikey Williams, ano? Alright? Buti pumayag ngayon dyan. Hindi lang natin alam kung magkano susweldohin niya dyan, mga kababayan. No? So, kung sakaling meron dyan na nanonood sa video na to na alam kung more or less magkano matatanggap niya. Alam ko sa mayroong may yung order ng pagkakadraft. May may bracketing diyan no? I'm not so sure lang kung ano matatanggap nung number 7. Okay? Pero yung may idea diyan, pakilagay lang sa sa comment section para sa kapakinabangan ng lahat. Okay? So, ayan. Okay. Tapos, di rin natin alam kung gaano katagal siya dyan. Kung 3 years siya dyan, pwede rin namang i-buy out yung kontrata, no? Hindi ko lang alam kung pwede sa PBA yun, ano? I-buy out yung kontrata, i-trade agad siya, no? Pero, well, anong napag-usapan nila? Siguro, napakiusapan. Maganda siguro naging usapan nila dyan, ano? At 3 years. Matagal-tagal din yun, ano? Okay. So, after 3 years, tignan natin na magiging performance nitong si Kailan Chong-sung kung ito ba ay malaki katawan, no? Okay, kung magiging maganda ba ang fit niya rito sa rain or shine o hindi. Well, makakatulong siya sa front court, ano, kay Bo Belga. Wow, dalawa na yung malaking doon. Dalawa na yung malaki katawan doon, ano. Alright? Power forward yata ang laro nito, no, 4. Okay? So, yan natin. Okay? Kasi medyo maliliit puro guardia ng rain or shine, kaya siguro kinuha na okay na rin na kinuha nila itong si Kailan Chong-sung, ano? Alright? So, abangan natin. Titrade ba yan? Magiging farm team din ba ang rain or shine o hindi? Sooner or later, baka nag-aabang na naman si Longhair. Baka may agreement sila o baka ibalatong mo na sa akin yan after 3 years. O, ganyan. Hindi natin alam. Mga backdoor agreements. Okay? So, yan mga kababayan, ano? Yan ang ating maliit na opinion na ay nabasa lang, breaking news lang, ano? So, patuloy po ninyo tutukan ng Talking Toshi TV dito sa YouTube channel natin. Subscribe po kayo. Hindi kayo mapapagod sa pag-subscribe sa atin. Hit the subscribe button and like this video. I-share nyo rin po. Pati yung ating Facebook page, i-like and follow nyo rin po. Talking Toshi TV. Maraming salamat po. Paalam po sa inyo lahat.